So now we are going to create a 3D modeling using SketchUp. Okay. So enter. Let's open our SketchUp first. Um, Wait for a while. Okay. So before we start, no, there is a lot of choice now. So since 3D modeling tayo, ay pipiliin natin yung architectural, no, architectural meters. Okay, so and then after that, uh, click the file and then click the file and then select import. No? So dito, hanapin natin yung floor plan na ginawa natin sa architectural natin para magawa natin siya ng 3D models. So, select download and click the file and then import. No? Then close. So, so this is the floor plan that I created for. Okay. So here are floor plan. No? Sorry. So here are floor plan. No? So all you have to do is creating modeling using SketchUp. So bago natin makita yung sizes ng ating floor plan, no? Bago natin siya nakikita or malalaman natin paano na-convert natin siya sa meters, click yung tape. So it means tape measure, no? So yung floor area ko is 50 by 5 by 10, so 50 square meter. So click the column, no? Kung 0.30 yan, so it means 30 centimeter. So tama siya, no? Yan, yan. 0.30 meter. Doon natin malalaman kung tama yung floor plan na na-import natin, no? Kung naka-meters ba siya or naka-millimeters. So, let's start creating modeling, no? So first, select rectangle, no? Rectangle and then push and pull. Parang sa 3D CAD lang. No? So, ulit natin rectangle and then so sa mga structural or sa mga industrial, I mean sa mga ano, no, sa mga building, no, especially sa mga subdivision or mga ano, no, ang size po ng ground floor natin, depende siya sa purpose natin. So kung kayo ay naka-aircon, no, mas maganda na kung i-set natin siya ng 2.7 meters. Kung hindi naman, mas okay na nasa 3 meters siya. Kasi mas mataas yung floor natin, yung ground floor, mas malamig. So, yung column, no, i-hold nyo lang yung shift, hold the shift and then click side by side ng model natin or ng column natin. Hold shift and then click. Ayan. And then click ulit. And then click. No? And then click ulit. So right click and then make group. I mean, tama make group. Make group. Ayan. So okay na siya. Then after nyan, nakita naman natin yung mga columns natin. No? So click the object. And then click M to move. And then ilalagay natin siya sa another column sa plan natin. Pero habang hindi natin siya nilalagay, no, i-click nyo lang natin yung control para makabi siya. Ayan. And then after nyan, save process lang. Control, move, control, move ulit, control, and so ganun siya kadali. Control,
and then move ulit, then control, move, then control, move, and then control, move, and then control. So, ano, sa paggawa natin ng model, no, kapag may firewall yung bahay nyo, mas okay na pati yung firewalls lagyan natin. Hmm. Kasi standard yan. Kailangan bawat firewall, kailangan din ng foundation yan. So, pati yung kasama natin yung firewall, and then, click ulit dito. Yan. So, okay na siya. Hmm. May isa pa tayong technique dito, no, para magawa natin siya ng model, no. Ay naman is mas mabilis, no. So, ito-try ko ulit kumuha ng another video for that. No? So, try ko ulit tayo. Rectangle, I mean, sorry. So, rectangle, R, and then, susundin nyo lang yung floor plan na ginawa nyo, no? Para magawa natin ng buo yung 3D model ng inyong dream house. No? And then, click P, push and pull. Yan, isa pa. Ulit. And then, kasi yung pass lang, no, sa paggagawa natin ng 3D model. Actually, mas maganda yung ano, yung shortcut method. Pero gawin natin siya in another video para mas matulungan sa inyo na hindi na mahirapan sa paggawa ng 3D model sa SketchUp. And this, R ulit. So yan. Let's see ba split. Another R na naman tayo. Wall by wall yan. Kung nagtataka sa inyo, no, kung bakit yung mga wall natin kasi hindi siya naka-micro, kasi nga, mas maganda na butasan muna natin siya, no, for the rest in Windows, no, bago tayo mag-create ng, bago natin siya i-micro, kasi pag hindi natin siya i-micro, hindi siya mabubutasan. Hindi siya mabubutasan yung wall natin pag hindi siya naka-micro. So, mas maganda na ilagay mo natin siya ng isa. So, kung ganito yung nagiging ano nyo, yung PCA nyo, no, mas maganda na lagyan nyo siya ng line para may reference kayo. Hindi kayo mahirapan, para hindi tayo mamunyan. And then, R. Then, ganyan. R ulit. Lagyan natin siya ng reference para ano natin kung saan naka-place yung ating window. And then, R ulit. Siguro lang siya, no? So, may nakaligtaan tayong isang column. So, gagawin natin siya na parang. Wait lang. And then R. R ulit tayo. So, guys, make sure lang natin, no, na sundan pa rin natin yung line weight, no, ng ating floor plan, no. Kung yung sukat ng inyong exterior wall sa labas, ng inyong exterior wall is 15, dapat kapag sa interior wall is nasa 10 or 13 siya. Okay. Kaya natin yun sa pa.
Okay. Then another one. R and then R and then kung mga ganyang case na pwede naman natin siyang i-erase na lang 'no, para isa push-and pull na lang siya. So ngayon 'no, okey na yung floor plan natin 'no, may mga wall na siya. So ngayon, magbubutas tayo ng wood 'no. So as you can see, hindi ko na lalagyan ng mga tanda 'no, yung mga doors natin kasi meron naman siyang, tanda na diyan. Maliban lang sa mga windows natin. So simulan natin sa windows. Sa windows, so kailangan natin na magsukat 'no, ng 0.9 meters. Kung ano yung standard size 'no, ng doors and windows. Then after niyan, click natin yung R 'no, yung rectangle, and then i-paste natin siya dito, 'yan. And after niyan, push and pull, para mabutasan yung pader natin. Yun, so yun na, butas na siya. Then after niyan, so for another window naman tayo ulit. So ito yung window natin 'no. Ito yung ating window 1 kasi siya yung pinakamalaki. Okay, isa pa ulit. Dito naman tayo sa mga doors. Sa square with the doors 'no. Ah, so dito wala tayong reference 'no, na pataas. So kailangan natin gumawa. Yun. When creating 3D model 'no, lalong-lalo na 'pag, mag-i-insert tayo ng line, importante yung ating mga, ah, yung up and down button natin, up and down, left and right 'no. Kasi minsan mag-struggle tayo sa paggagawa ng mga, 3D model kung yung ating line is kung saan siya napupunta. So, kung pataas yung gagawin nating line 'no, i-click natin yung up button line, up button 'no, para may guide tayo. Gaya nito, kung gusto naman natin is pa left side 'no, ito yung pa left side, pa right side, yan, 'no. Kung gusto niyo naman is pa up side, pa up 'no, okey 'to. So 2.1 standard, okey yan, another line ulit, same process, 'no, 2.1. Ita-take lang natin siya 'no, pati pa siya nag-insert mo. And then, and R ulit, R tayo. Then, push-and-pull para mabutasan yung ating, door. Sorry na nagkaroon tayo ng error. Ulitin natin. Ay, ay. So, is all okay na siya 'no? So, kung magke-create tayo na or kung mag-i-insert tayo ng, mga furnitures dito, click, window and then 3D warehouse. Dito natin siya i-search 'no, kung ano yung gusto natin ilagay dito. But note lang 'no, iwasan natin na masyadong maglagay ng mga maraming furniture sa ating, model kasi, nagko-cause siya ng lag. Kaya minsan nag-struggle tayo sa paggawa ng ating 3D modeling sa SketchUp. Gusto ko pag-game ano. So, ayan. So maraming lalabas ito 'no, any kind of table. So, kailangan specific. So,
Gagawin nating tiling, yung table 'no. So, gaya nito, i-download lang natin siya. Hmm, mamili lang kayo dito 'no, kung ano yung gusto niyong ah, ilagay sa inyong floor plan o sa inyong model 'no. So, wait lang natin. Medyo nagla-lag lang siya. Is lang natin siya 'no, then space or enter. Yan. So, is all set. Then after niyan, maglalagay tayo ng doors and windows. So, click Windows, 3D Warehouse, and then search natin kung ano yung gusto natin. Ilagay sa inyong 3D model. So, pipiliin ko 'to 'no, kasi napaka-eye-catchy niya. Then download. So, kung nakaka-encounter kayo ng ano, ng masyadong malaki yung model na na-insert niyo sa inyong model 'no, click natin yung S 'no, to scale, S 'no, and then tayo na yung mag-a-adjust 'no, kung gaano kalaki or kung ano yung size na magfi-fit sa inyong model. Hmm, gawin natin. Select move, click move lang so and then chine-check lang pala wala tayong ginagawa. Space or place. Tatlo lang. Tatlo lang. After na, scale ulit tayo. 8 point. Yan. So, ano yung ating exterior door. So, wait lang, medyo baliktad siya 'no. Gawin natin. Gawin natin siya, ah, ang swing niya mas maganda na ilipat natin sa bandang firewall. So, ito may click lang for a while kasi naglalag yung ating computer. So, select scale. Okay. Okay. And then, move. Here. Hindi na siya baligtad lang. Ayan. So, masyadong labas yung ating ball. Mas maganda na i-adjust natin. So, kaya siya. After yan, yung ating window. So, yung mga price natin, yung mga price natin is, sinasabi ko kanina is same lang din sa pag-i-insert ng ating sa window, sorry. Then, search for window. Sorry. Window. So, ito yung napili ko, no?
then download. Nakita niyo naman 'no, sa model na nakuha natin, minsan talaga may mga instances na may kasama siyang tao, 'no. So yung nakuha pala natin siya 'no is hindi pala siya totally window. Siguro ginagamit 'to mostly sa mga commercial building 'no, but well, okey na yan. I-hold lang natin yung shift 'no, para ma-connect natin yung naka-object na 'to, yan. And then puwede na siyang burahin. So okey na siya. And then click yung book, bigla siya dito. And then screen natin siya. And then i-move natin siya dito. By the way 'no, may two method pala tayo para mag-scale ng object 'no, by using, scale, itong tool na 'to, and then move, and then hanapin natin yung plus na sign dito sa may ano, sa may top right ano, top area, ito. Okay. So gano'n lang siya 'no, puwede na yun, after niyan, scale ulit natin siya. So, sa may middle part niyan, and then sa may right side naman tayo. Then ito yung para sa door niya. So okey na siya. Medyo bumaba tayo sa ano na, ah, top top area. But okey naman siya. So gano'n ang mga techniques 'no, sa paggawa ng ating, 3D modeling using SketchUp 'no. So thank you, and, end ko na yung video. Salamat. Sisimulan natin siya ngayon 'no, ng paggagawa ng ating roof 'no. So sa paggagawa ng roof 'no, hindi ko na siya i-de-detail 'no, kasi, kung i-de-detail natin yung roof natin 'no, magiging part siya ng structural 'no, yung may truss. So ngayon isimple na lang natin 'no, ah, kunin natin yung center nito. So center line ng ating model. Siya. Then dito, nakukuha natin yung center ng ating model 'no. Eto na siya. So iangat natin siya ng 2.1 'no, standard ng ating roof. After nun, kung may in-employ kayong floor plan na ginagawa ninyo 'no, mas okey siya. So, kasi, nandoon yun yung 45 degrees na floor plan niyo, na ano niya 'no, nasa 45 degrees ng inyong roof plan. Kasi dito, hindi natin siya masusunod na yung 45 degrees. But magagawa naman natin yung roof na
naka-roof dito sa model na 'to. May mga residential house 'no, na mas maganda talaga na ibaba natin dito ng konti yung ating roof 'no. Kasi, ito na yung sala, ito yung sala kung same sila ng height 'no, possible na mas ano, mas hindi matibay yung structure niya. So, mas maganda kung i-ano natin siya, gawin natin siyang mas mababa 'no. Okey na siya, yung deadline, 1 meters. So, okey na siya 'no. Then sukatin natin yung area natin, I mean yung ating wall. Plus ng 1 meter. So, magiging 10.8 siya. Then, wait lang tayo for a while kasi naglalag yung ating SketchUp. So, okey na siya. Then yun, meron pa tayo isa dito. Gagawa tayo ng, ah, B7. Push-in po lang natin para matakpan siya ng buo. Okey na siya 'no. Then continue tayo sa paggawa ng ating model. Same process ulit tayo. Tape measure, 10.2 so magiging 11 ito siya, dito sa area na 'to. Then 11.2, ayan. And then i-co-connect ko natin siya dito sa yung line na yun dito sa ating top ng roof. So, isa pa. Mahalaga yung ating up and down, left and right button 'no, sa ating keyboard. Kasi di tayo magbe-base na kung tama yung ating, directions ng ating lines. Then dito na tayo. So, okay na yung ating model 'no. So, dito na natin ulit wait lang muna, hmm. So, nagkaroon tayo ng konting aberya dito dahil mas maliit yung part na 'to. So, Control C lang natin ulit. Two sides pala siya 'no, so magiging 12.2 siya, sorry. 12.2. 12.2 ulit 'no.
natin 'to. Process lang ulit. Siya. Sa pag-create ng roof 'no, napakaimportante 'no, may mga na-encounter ako 'no, na gumagawa silang roof 'no, pero hindi nila dinidikit sa firewall. So, naging tendency niyan dito, may pa-ano siya dito, tawag dun, may pa-incline siya dito, 'no, which is napakamali yun. Kailangan natin siyang ididikit natin sa ating, firewall, kung may firewall yung ating gagawing model. So, okey na siya 'no, after nun, gawin natin dito maayos. Line lang ulit tayo dito, and then tape measure tayo dito. Dito yung ating line. Line tayo dito. Dito makikita natin kung gaano kaimportante yung tape measure na tools natin dito 'no. Kasi naging, accurate yung ating lines 'no. Kaya napakaimportante sa'tin na meron tayong tape measure. Dito. After nyan, yung process ganun ulit. Connectin natin siya ulit dito. So, okey na siya 'no. Then after nyan, create tayo dito ng magiging, alulod niya 'no. Ito. So, create line 'no. Lagyan dito ng line and then tingnan niyo lang yung gagawin ko dito para mas, maganda yung magiging output niyo. So, natin siya ulit dito. Ganyan, share kayo. Isa pa ulit. Okay. So, yung magiging pares nito ganito lang siya. Okey. Ayun, i-erase natin. Erase. And then, after nun, create tayo ng line dito ulit panibago. Okey na yung naging ating, mali pala dito. Sorry na.
After nun, click natin yung tools and then, select natin yung volume. So, makikita natin dito. Sundan lang natin yung line ng ating roof, ayan. Ayan, ganyan lang siya kadali. After nyan, another line tayo dito. Isa lang, ayan. Try yung isa pa. So, okay na yung ating roof, no? So, gano'n na siya kadali, no? After nyan, maglagay tayo ng standing seam metal na roof. Ayan, and then, click natin dito. Okay na siya, no? So, okay naman na yung ating roofing. So, gano'n na siya kadali, no? Maglagay ng roof. Sa pagdi-detail ng roof natin, pwede tayong mag-download ng material, no? Sa 3D warehouse or 3D warehouse o kahit saan, no? And then after nun, kailangan natin siyang ilagay dito manually, no? So, yun kasi medyo matrabaho yun, no? Maglagay dito ng material, for example, tile, ilagay mo siya dito, yan dito, manually. So, mahirapan tayo dito. Mahirapan tayo na kabit nun kasi nga, kita-kita mo naman dito na medyo complicated siya kung ilalagay natin dito sa ating roof. No? Pero kung i-render natin siya, mas maganda kung magaling tayo sa rendering skills, no? Mas maayos yung magiging kakalabasan nun. So, ayun lang, no? Thank you very much, no? Sa pakikinig. And kita-kits ulit tayo.